Once na matapos na kayo dito sa adjusting entries, diretso na kayo sa ledger. Pero, yung pagle-ledger niyan, kagaya rin lang nung sa general journal na pagle-ledger. Pero dito, may mga nadagdag na account titles kagaya ng bad debts expense, allowance for bad debts, and marami pa. Pero meron ding mga account title na meron na dun sa mga lumang ledger. So, pinaghiwalay ko sila dito. Ito yung luma kong ledger, and ito yung bagong ledger, yung mga adjusting na yung nadagdag lang sa adjusting. So, dito, for example, ito, bad debts expense and allowance for bad debts. Yung dalawang account title na yan, wala yan dun sa sa luma kong ledgers. So, gumawa ako ng bagong ledger para dyan. So, nakalagay dito is allowance for bad debts, nasa credit 250. So, nilagay ko dito, allowance for bad debts, credit 250. And ang date niya is December 31 at kung anong date ng business nyo. And yung AE1, meaning adjusting entries, page 1. So, ginawa ko lang yan sa mga bagong account title, bad debts expense, allowance for bad debts. Gumawa ako ng bagong ledger para sa kanila. So, 5 spaces din yan. Ang pagkakahiwa-hiwalay niyan. And para naman dun sa mga luma ng account title na meron na sa una kong ledgers, kagaya ng prepaid rent, dito ang prepaid rent nakalagay ay 50,000 sa credit. So, nilagay ko rin lang yan sa luma kong ledger na ito. Prepaid rent, 50,000. Ito ay galing pa sa general journal na debit pa siya. Pero dito sa adjusting entries, credit na siya. So, nilagay ko December 31, adjusting entries page 1, 50,000 sa credit. So, ganun lang. Parang ito, supplies, 8,000 nasa credit. Ang ginawa ko lang dyan is, dito, nilagay ko sa credit, December 31, adjusting entries page 1, and 8,000 sa credit. And then, since meron ako dito sa debit na 20,000 and meron ako sa credit na 8,000, pinag-minus ko sila para makuha itong 12,000 na value sa supplies. And dito naman sa prepaid rent, since pareho silang 50,000, kapag pinag-minus yung dalawang yan, magiging 0. Kapag ka 0 yan, ang gagawin na lang is double rule na lang pareho and understood na yan as 0. So, yun, ginawa ko depreciation expense, furnitures and fixtures. Meron din ako niyan dito sa bago kong ledger. Yung mga bago kong ginawa. So, ledger lang lahat to. And then, ito, salaries and wages expense, utilities expense. Dadagdag nyo ulit yan doon sa mga luma nyong ledger kung meron na kayong salaries expense at utilities expense doon. Nasa debit sila, pareho. So, yan. And credit, yung mga payable nila. At yun yung ginawan ko ng bagong ledger. So, titingnan nyo lang kung alin dito yung mga nasa dati nyo pa pang ledger or yung mga gagawa nyo pa. So, yan. So, after ng mga ledger, ito na yung 10 column. Ang pinakaunang gagawin is lalagyan nyo muna ng ganito. Yung pangalan ng business nyo, and then worksheet, and for the year ending December 31, and kung ano mang year ng business nyo. Tapos, ito yung mga nakalagay sa taas, items, and then trial balance, debit credit, adjustments, debit credit, adjusted trial balance, debit credit, income statement, debit credit, balance sheet, debit credit. So, bale, tigda dalawa yan. Yan. Ayan. 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 And ito. So, pinakauna is itong trial balance. Ang gagawin dyan, yung mga nasa pinakaunang trial balance na ginawa, kokopyahin lang yan. So, yung mga account titles dito, isusulat siya dito. And then yung amounts na nasa debit at credit, kokopyahin din lang siya dito. And then, yung total.
After niyan, maglilift tayo ng isang space para sa total na 'to and isusulat niyo ngayon yung mga nasa adjusting entries na, account titles, yung bad debts expense and kung ano man yung lahat ng bago na account titles dito. Susulat diyan, nakaganyan siya. Pero halimbawa is, sa adjusting entries merong supplies, meron na ring supplies sa trial balance, hindi na siya ilalagay dito. So, yung mga kumbaga yung mga nadagdag na rin lang na ledger, yun yung ilalagay dito. And, yung mga amounts dito, susundin na rin lang dito sa adjustments. So, kumbaga ito, bad debts expense allowance for bad debts. Ang nakalagay sa adjusting entries ay bad debts expense allowance for bad debts. 250 ang debit ng bad debts expense. 250 ang credit ng allowance for bad debts. Yun yung ilalagay dito. So, bad debts expense is 250. Allowance for bad debts is 250 rin. Next is ito. Rent expense, 55,000. So, nilagay ko yan dyan. Rent expense. Nasa ka-debit ang 55,000. And then, prepaid rent. Meron na ako niyan dito sa luma na account titles. And yan ay credit na 50,000. So, nilagay ko siya dito sa adjustments. Credit na 50,000. So, ayan. Sinulat ko lang siya, yung mga nandito, dito sa adjustments. And, kailangan, pag pinag-add nyo yun lahat sa debit credit, balance yan. So, 79,675 pesos pareho. Next naman is pagsasamahin na tong dalawa, yung trial balance and adjustments dito sa adjusted trial balance. Dito, ang nakalagay na is kung ganito siya, meron sa trial balance, wala sa adjustments, kokopyahin lang yan. Pero halimbawa kung ganito, meron sa trial balance, meron din sa adjustments. Kung magkaiba yan, halimbawa isang debit, isang credit, ipapag-minus. So, ito, isang debit na 50,000 at isang credit na 50,000. Pag pinag-minus, 0. So, kung 0 yan, wala nang ilalagay dito. Kumbaga, skip na lang yan. And then, ito ganito rin yung ginawa doon. Isang debit na 20,000 at isang credit na 8,000. Pinag-minus, 12,000. And ito, 412,000 na credit and sa kabila is 2,060 na debit. Pag pinag-minus, kalalabasan is 409,940. Dito, ilalagay nyo siya sa adjusted trial balance. Halimbawa, since ang 20,000 ay nasa debit at 8,000 ay nasa credit, mas malaki yung nasa debit. Kaya sa adjusted trial balance, ilalagay nyo siya sa debit din. Ito naman, sa service income, 412,000 ang mas malaki and nasa credit siya. So, sa credit nyo siya ilalagay sa adjusted trial balance. And, yun, ganun na yung gagawin nyo sa buong yan. And then, titingnan nyo lagi kung meron ba sa trial balance at saka meron sa adjustments. Tapos, papag-minusin or pag-add. Kailan siya ipapag-add pag ganito? Halimbawa, sa salaries and wages expense. Meron akong 4,500 sa trial balance na debit. At meron akong 10,000 sa adjustments na debit din. Kapag same sila, ibig sabihin, pag-add lang yon. So, itong dalawa, 4,500 at 10,000, magiging 14,500. Ito, 14,500 sa adjusted trial balance na debit. Next naman is, ipapag-add na silang lahat dito sa adjusted trial balance. And dito, dapat balanced pa rin sila pareho. So, dito, 1,517,615 pesos pareho. Next naman ay income statement. Ang mga nakalagay lang sa income statement is yung mga nakalagay din sa adjusted trial balance. Pero yung account titles lang yan ay yung service income and lahat ng expenses. So, kumbaga, service income, kokopyahin lang yan. Ang nakalagay sa adjusted trial balance ay 409,940 sa credit. Ilalagay nyo siya dito sa income statement na credit
409,940. And then lahat ng debit niyan ay lahat ng expenses. Hindi kasama ang drawing, basta may nakalagay na expense. Salaries expense, utilities expense, advertising expense, repair and maintenance expense, and itong mga to. Bad debts expense, rent expense, supplies expense, depreciation expense, furniture and fixtures, depreciation expense, equipment, and yun lang. Yun lang yung akin. Pero kung meron pa kayong iba pang expenses, kailangan nakalagay rin siya sa income statement. And then, kapag pinag-add to lahat, itong dalawa, hindi talaga siya magbabalance. Sobrang rare instance na magbalance sila, pero ganito, hindi sila nagbalance. Kaya ang gagawin, isasubtract natin yung mas maliit na amount from dun sa mas malaki. Since mas malaki ang 409,000 kaysa 387,000, ang ginawa is 409,000 minus 387,000, and ang kinalabasan ay 22,825. Yung 22,825 na yon, susulat siya dito sa baba noong mas maliit na amount and ipapag-add sila. Pag pinag-add sila, magbabalance yan. And then, sa balance sheet naman. Sa balance sheet, lahat ng nasa adjusted trial balance na hindi inilagay sa income statement. So, kung meron na dito sa income statement ng expenses at saka service income, lahat ng account titles other than that, ilalagay dito sa balance sheet. And then, ipapag-add na ulit yan lahat. Sa una, hindi talaga yan magbabalance. So, kung makikita dito, 1,130,500 at 1,107,675. Ang gagawin kapag ganyan, i-add ito, yung nakuha natin dito, yung 22,000, doon sa mas maliit na amount. So, ang mas maliit na amount dito is yung 1,107,000. So, in-add siya doon. Kapag in-add yan doon at tinotal mo yan, tsaka siya magiging balanced. 1,130,500 pesos pareho. Kapag hindi yan nag-balance, ibig sabihin either may mali sa income statement or sa balance sheet or sa adjustments na rin. Basta kailangan, pag ito, in-add siya dito, magbabalance yan. Ang next natin gagawin after ng worksheet is yung financial statements. Ang financial statements, kailangan printed yan. Kasi yan na yung parang official document na parang ibinibigay doon sa kumpanya and kung sino man nangangailangan ng information about sa business. So, halimbawa, kapag ito yung ibinigay doon sa kumpanya, pupunitin yan nung boss nyo. So, kailangan ito yung ibibigay and printed siya. So, ang unang gagawin is income statement. Kagaya lang din ng ginawa nung una, 'di ba? Nung una gumawa na rin ng income statement. Pero dito kasama na yung mga expenses doon sa adjusting. So, yung mga nakalagay lang dito sa income statement dito, ilalagay siya dito. Ilalagay siya dito. So, kopyahin lang yung amounts. Isa lang naman yung revenue, yung nasa credit, which is yung service income. So, nilagay siya dyan. And lahat ng nasa debit dito, ilalagay siya dito. And then, ito total yung total operating expenses. Itong 387,115, kagaya dapat siya ng nasa debit nyo sa income statement. And kung mas mataas ang revenue kaysa sa expenses, net income yan. Pero kung mas mataas itong expenses kaysa sa revenue, net loss ang nakalagay dyan. So, ang net income ko pag pinag-minus yung dalawa is 22,825. Ito, dapat kagaya siya ng nasa worksheet. 22,825, 22,825. Kung pag pinag-minus nyo yung ito at hindi siya kagaya ng nasa worksheet, may mali doon. Next naman is yung balance sheet. Ito, gagayahin din lang yung mga account titles na nasa balance sheet dun sa 10 column. Pero dito, nakahiwalay na siya sa assets, liabilities, and
owner's equity. Titingnan nyo na lang dyan kung aling account title yung nasa assets at kung alin yung nasa liabilities and owner's equity. Pero normally naman, ang liabilities ay nasa credit and yung owner's equity ay nasa credit din. Tapos yung assets mga nasa debit. So, pero kung hindi nyo pa rin alam, tingin na lang kayo dun sa chart of accounts. So, ito ginawa ko dyan. Dito, yung cash is 1,013,000. Ito siya. And accounts receivable, 25,000. Ito siya. Tapos, binawas ko dyan yung allowance for bad debts ko na 250. Which is, ito. Allowance for bad debts yan. 250. So, pinag-minus ko sila and ginawa ko naging 24,750. And then, yung supplies, andun din yan, 12,000. Furnitures and fixtures na 27,000 pero ibinawas ko yung accumulated depreciation na 990. Ito siya. Accumulated depreciation yan ng furnitures and fixtures. Pinag-minus ko, so naging 26,010 pesos. And ganun din yung ginawa ko sa equipment. Equipment ko is 50,000. Pero binawas ko yung 1,375 na accumulated depreciation. And ang lumabas is 48,625. Pag pinag-add to lahat, hindi na to kasali. Ito na lang. 1,124,385. Ito kaya hindi na to kasali kasi ito lang naman yung mga ipapag-minus dapat. So, yung mga lumabas dito, andito na rin siya. So, ito. 1,124,385. And sa liabilities, lahat ng may payable and yung unearned income, titingnan nyo na lang dito sa worksheet nyo kung alin ang may payable and yung unearned income. So, nasa credit naman din yan lahat. So, accounts payable ko is 86,000, salaries, and ito lahat ng liabilities, pag pinag-add lahat is 105,060 pesos. Dito sa owner's equity, yung capital na nakalagay sa balance sheet. Yun na yun. And babawasan lang ng drawings. Yung 3,500, nasa debit yan sa balance sheet nung 10 column. So, yung 1 million binawasan ng 3,500. Ang net capital ngayon is 996,500. And then yung net income, yung 22,825. Yung nakalagay rin sa income statement. Net income, 22,825. Add. Pero kung net loss kayo, less. Papag-minus yan. Since akin yan, net income, pinag-add ko ang 996,500 at 22,825. Ang lumabas is 1,019,325. And yung 1,019,325 at 105,000 pinag-add ko para maging 1,124,385. And kailangan ang total assets ay balance sa total liabilities and owner's equity na 1,124,385. So ngayon, andito na tayo sa final step, yung closing. So ano nga bang ginagawa sa closing? Yung lahat ng nasa income statement, kailangan maging zero siya, pati yung drawings natin. Pero paano nga ba magiging zero? Magkakaroon tayo ng bagong account title na Revenue and Expenses Summary. So gagawin niyo yan ng bagong ledger. And then, para maging zero siya, ganito. 'Di ba ang service income kapag nire-record laging nasa credit? Para maging zero siya sa ledger, ilalagay ngayon sa debit. At ang credit natin is yung revenue and expenses summary. And then, to close the revenue, since revenue ang service income. So, kung anong nakalagay na amount dun sa income statement, ito, 410,940, yun na rin yung ilalagay dito. Next naman is yung expenses. So, normally, ang expenses laging nasa debit. Pero sa closing, ilalagay siya sa credit. So, itong mga to, siya na rin yung nakalagay sa income statement. No? And
ang na-debit nito is yung revenue and expenses summary pa rin. And ito yung amount, yung debit ay yung total ng expenses na nasa income statement. So, pag dito sa income statement magbe-base. After nitong dalawang to, pupunta ngayon tayo sa ledger nung revenue and expenses summary. So, ito ang ledger ko dyan. Revenue and expenses summary. Ang nakalagay is CE1, meaning closing entries, page 1. So, pinakauna is nasa credit na 409,940. So, yan yung nalagay ko dyan. December 31 pa rin siya. Laging December 31 kapag closing para lang siya adjusting. So, December 31, 409,940. Next naman is yung debit ko na 387,115. So, nilagay ko rin siya dyan. December 31, closing entries page 1, 387,115. Ang next kong ginawa is pinag-minus ko sila. So, since mas malaki ang credit kaysa sa debit, ito, nilagay ko siya sa credit, parenthesis para mapag-minus sila, and ang lumabas is 22,825. Ngayon, yung revenue and expenses summary, kailangan din niya maging zero. Paano yan magiging zero? It's, i-enter siya kasama ng capital. Dito, since ang total ng 22,825 ay nasa credit, sa entries, ilalagay siya sa debit. So, ito, revenue and expenses summary, 22,875. And then, capital is same amount, 22,875. Edi, ayan, nasa debit yung 22,875. Ilalagay lang ulit siya sa ledger. Ito, 31, closing entries 1, 22,825. So, since pareho sila ng amount, double rule na lang pareho. Ibig sabihin nun, zero na yan. Next naman is yung capital na credit. So, pupunta rin sa ledger ng capital, which is ito. And then, ito, December 31, closing entries 1, 22,825. Inad ko sa aking pinakaunang capital. So, 1 million plus 22,875. Ito siya, 1,22,875. 25. 75 nga, 75. And then, next niyan is, kailangan itong mga to, service income and salaries and wages expense. Pupuntahan nyo rin yung ledger niyan nga pala. So, ito siya. 409,140 ang total ko dito sa credit, and sa adjusting entries ay merong 409,940 sa debit. So, nilagyan ko siya dyan. December 31, closing entries 1, 409,940. Dinoble rule ko yan and double rule to, meaning zero na yung service income. Next naman is expenses. Ito isang example, utilities expense. Dito, meron akong 3,000 lang yan, hindi 3,500. So, the utilities expense, meron niyang 3,000 sa credit. So, nilagyan ko sa credit ng 3,000. 3,000 talaga to. 3,500 lang yun napalagay ko dyan. Nalito lang ako dyan. Pero 3,000 lang talaga yan. Kasi, yun nakalagay sa entries. 3,000. So, 3,000. And dito, may 3,000 na rin ako nung total na una, nung adjusting entries pa lang. So, double rule pareho, meaning zero na yan. Ganun din yung gagawin sa lahat ng expenses. Salaries and wages expense, 14,500, 14,500. Repair and maintenance expense, 5,000, 5,000. Basta, lahat ng expenses, ganun ang gagawin.
And next is ito, G Maraviga. Ito, 25 nga siya, hindi 75. Mali lang pala yung nalagay ko dito sa entries. Pero mali lang itong nasa entries. Pero tama yung nasa ledger, 22,825. So, baguhin ko na lang ito mamaya. Gawin ko 22,825. Nalito lang ako dyan. Pero tama yung totals. Next is yung drawings. Yung drawings, kailangan din niya maging zero. Since ang drawings para siyang expenses, lagi siyang nasa debit. Pero sa closing entries, kailangan nasa credit siya. Since ang drawings ko ay 3,500, yun, nilagay ko lang siya sa credit. And then, ang debit ay yung capital. Bakit capital? Kasi, pag nag-withdraw ka, mababawasan yung capital mo. So, debit capital, 3,500 din. Magre-reflect din yan sa ledger ng capital at ng drawings. Ito, December 31, closing entries 1, 3,500. Ito yan, debit. 3,500 na yan, ibinawas dito. So, na parenthesis, 3,500. Pag pinag-minus, ito ang lalabas. Ito rin yung nakalagay sa balance sheet. Ito, total owner's equity, 119,000, ay 1,019,325. So, kung ang nakalagay dito ay iba sa nandito, may mali. So, kung meron man, i-check nyo na lang lahat ng ginawa nyo kung tama ba. So, 1,090,325 and total owner's equity, 1,019,325. And then, of course, sa drawings, ang drawings natin sa closing entries ay credit. So, lalagay siya sa credit. December 31, closing entries page 1, 3,500, and then double rule to pareho to indicate that it is zero. And then, ang pinakahuling step na is ang post-closing trial balance. Dito, ang gagawin lang is yung mga nakalagay, ito lahat ng nakalagay dito sa balance sheet, kokopyahin lang. So, lahat ng assets na to ay nasa debit, maliban na lang dun sa mga may nakalagay na less. So, lalagyan nyo siya ng less sa balance sheet nyo talaga dapat. So, less allowance for bad debts, less accumulated depreciation. Yung mga yan ay nasa credit. Pero, yung mga nasa debit, itong furnitures and fixtures, 27,000, and equipment na 50,000, ito yan. 27,000, 50,000. And then, pati yung accounts receivable na 25,000. Ito yan. So, ito, hindi nyo siya ilalagay sa post-closing trial balance. Ito yung mga ilalagay nyo. And then, liabilities. Lahat ng to nasa credit. And owner's equity, ang ilalagay nilang dito is total owner's equity. Yung 1,019,325. So, ito siya. Nasa pinakahuli. Nasa credit. So, ito, yung mga payable, lahat ay nasa credit. Galing din lang yan dito sa liabilities na to. And yung mga assets. Kaya yan. After nyan, ipapag-add yan lahat. And 1,127,000 ang debit at credit. Ang post-closing trial balance is tapos na. And yan na yung last step.